Okay. Ladies and gentlemen, good morning po. Kasama ko ang aking gwapong apo. What's your name? Wish Heaven. Okay. So, we will now play the song, my introduction, while we are waiting for What? other subscribers to come up. Yes. Yan. So, good morning kay Marilyn Bonlock. Sa Pilipinas, kilala ang tindi. Hindi kayang bayaran ni numan ang kanyang prinsipyo. Kapag may inaapi, siya ang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan. Hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi perang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Kakapin ang naaapi, kalaban ng sakim na mandarambong. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Mga magnanakaw sa pondo ng bayan, nanginginig kapag siya ang nandyan. Bawat piso, bawat sentimo, kailangang sagutin sa mata ng tao. Walang ngiti para sa mandarambong walang pwesto, para sa sumisimsim kapag ang hustisya ang pinag-uusapan. Siya ang bantay sa gitna ng laban. Kung may nilulunod ang kasinungalingan, siya ang boses na hindi tatahimik. Sa bawat galaw ng mapagsamantala may salubong na paninindigan niya. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buwaya. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Hindi lahat ng malakas ay tama, hindi lahat ng tahimik ay duwag. Kapag ang bayan ang pinagkakaitan, siya ang unang humaharap. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buwaya. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Sa taong bayan nagkatayo, hanggang dulo ang panig. Okay. Good. Okay. So, do not... Power tissues. Huwag kasi masyadong makulit. Power tissues. Okay. Okay, let us now start, be. So, you sit here. You move out because I will be now speaking. Okay? So, you speak at the back, okay? Okay po.
Pasensya na kayo. Ang aking pangpaswerte sa buhay, wish. Okay, so magandang umaga po, Graceline. Hi, Bertinito. Oy, Graceline is saying, hi, Bertinito. She's saying. The cellphone. Okay. Okay, si Thomas Isplana, gandang umaga. Dugasing sa palagay ko may pag-asa pa kaya tayo pumabor ang isi. Mayroon pa, malaki pang pag-asa po. So maganda ate, cutie, oh cute, you are so cute. She says, you are so cute. Maayong buntag, sabi ni magandang ate, Marling Bondok. So, we are now going to, Live. we are now live. And next. Oh, they look at you. And next. Just sit there, okay? Just sit there. And then as I speak, Wait. okay. And next is Sarah. Next is Sarah. Okay, we will now play the music. Sarah. Sarah, wala nang iba. Sara, wala nang iba. Sara lang pag-asa. Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Okay? So let's now go. Okay, ang ating pag-usapan po sa ngayon, bali ito po ay ginagawa ko para sa aking apo. Para din sa inyong apo, na kung saan para lahat sila ay lalaki, kung darating na po ang panahon nila, ay maayos na ang ating lipunan. Papa over there. Yes, over there. So, okay. Ang nangyari po, nung naglabas po ng decision ang Supreme Court na binasura ang paghingi ni Bato ng TRO, ay nagpalabas kagad ng utos itong Department of Justice na Acting Secretary Frederick Bida ng warrant of arrest. Mr. Frederick Bida, Acting Secretary ka pa lang po at hindi ka pa confirm. Nilagay ka lang dyan sapagkat hawak ni Boying Rimulya sa ilong si BBM. So ngayon, unang malaking pagkakamali mo bilang secretary. So with that, sigurado ka po na hindi ka i-confirm. Ang problema ninyo, siyam ngayon po ang secretary ni BBM na hindi pa niya pinapakonfirm. May BBM. Yes. So bakit? Iniiwasan niya kasi na lahat ng kanyang i-appoint ay ibabasura ng Committee on Appointments na Roblox. mga membro galing po sa Roblox Senate. over there. Okay. Roblox. Okay. So, Roblox. So, anyway, ganun po ang katotohanan. Bakit lahat po na nilagay niya puro acting secretary? Roblox. Iniiwasan niya na hindi i-confirm ng mga senador na member ng Committee on Appointments. Ang marami kasing member ng Committee on Appointments sa Senado ay puro pabor kay Sara. Sa ngayon, ang majority sa Senate ay pabor kay Sara. Yan, hindi naman natin maialis yan. Katotohanan naman yan. So with that, problema talaga sa ngayon, ang gobyerno ni BBM kung paano i-convict si Sara. At konektado, yung pag-convict kay Sara, konektado yan sa pag-aristo kay Bato. Bakit konektado? Kasi po, kailangan nila BBM at ni Sandro
na 16 na senador ang buboto na ikukudbik si Sara Duterte. Ngayon, kung magbibilang po kayo, ay bilangin natin, hindi po kaya na makakuha ng 16 na boto. Ang pinaka-maximum lamang nila na makukuha ay 11 boto. Yan po yung mga member ng mga minority. Sino yung mga member ng minority? Ang mga member ng minority na maaring buboto sa kanila ay sino mga minority? Tatype ko nga ito. Hanapin ko. Finally! Tato ka kasi! Wait ha. Wait. Sana ba yun? Senate composition. Ito. Ito po yung composition ng Senado ngayon. Titingnan natin. Roblox over there. Yes, Roblox over there. Red Roblox. Blue Roblox. Roblox of Ito. art. Ito po ang composition. Ito lang ang pwedeng buboto sa pag-convict kay Sara. Ilan sila? Si Senator Tito Soto, si Bam Aquino, si Senator GB Ejercito, si Senator Win Gatchalian, si Senator Risa Hontiveros, si Senator Ping Lacson, si Senator Lito Lapid, si Senator Kiko Pangilinan, si Senator Erwin Tulfo, si Senator Rapi Tulfo, at saka si Senator Migs Zubere. Yun lang. Yung iba hindi na nila kaya. Hindi na makaya si Marcoleta, si Amy Marcos, si Bongo, si Bato. Hindi rin na kayang kukunin si Rubin Padilla. Hindi rin na kayang kukunin si Camille Villar, 6 na. Si Mark Villar, 7 na. Hindi rin nila kayang kunin si Jinggoy Estrada, 8 na. Hindi rin kayang kukunin si Joel Villanueva, 9 na. Hindi rin kayang kukunin si Chis Escudero, 10 na. Hindi din kayang kukunin, sino pa ba ibang senador? Bababong Marcos din. Si Bato de la Rosa kasi nagtatago. So, 11 na. Hindi rin kayang kunin si Alan Peter Cayetano. Hindi rin kayang kunin si Pia Cayetano. 13. Yan po ang katotohanan. Abong. Ngayon, nagpupumilit sila. Ang diskarte nila, tinatakot nila ang kung sinong pwedeng takutin sa majority para makumbinsi nilang buboto. Abong pa Marcos. Kailangan nila ng 5 boto para mananalo sila. Sino yung 5 na pwede? Pwedeng takotin na si Jinggoy. So, +1. Pwedeng takotin si Chis Escudero. +2. Pwedeng takotin si Joel Villanueva kasi kakasuhan nila. +3. So, sino pang pwede nila kasuhan? Yung 2 Villar, yan po inahabol nila na kaya kinakasuhan nila na sa Securities and Exchange Commission na kaso, ang 2 Villar, gagamitin nila ay pamalit ulo. So magiging 5. Plus 11, that is 16. Yan po ang nakikita ko na gagawin nila. So, ang tanong, magagawa ba nila? Magagawa nila pero kailangan nila ng bilyon-bilyong pundo. Kasi hindi po nila, kung kaso lang po, ay hindi nila lalaban ito. Nakikita ko na lalaban ng pukpukan si Chis Escudero, si Jinggoy Estrada, si Joel Villanueva. Lalaban din pati si Villar, 2 magkakapatid na Villar. Ngayon, hindi nila pwede
mabigyan ng pera yung 2 bilyar kasi bilyonaryo ito. Ngayon, gagamitan din nila ng pera, bibigyan si Bato kung makaya nila. Pero sigurado ako na hindi. Mas maganda pa magpa-aresto na lang si Bato para hindi na siya makaboto. So, gagamitan din nila ng pera si Joel Villanueva, si Chis Escudero. Pero para tanggapin ang kapalit ay 1 bilyon kada isa. Kaya ba gawin yun? Well, nakita nyo na po ang katotohanan na ang pag-aresto kay Bato, ang nasa likod dito ay tanging si Sara Duterte lamang. Ngayon, kung makukonvict si Sara, magbigay ito ng pagkakataon kay Bongbong Marcos kung na mamimili at maglagay kung sino magiging Vice President. Sa ilalim po ng ating konstitusyon, ang gagawin po kung saan mamimili, ang presidente ay pwedeng pumili sa mga senador o di kaya sa mga congressman. Pero pangalawang yung kwalifikasyon Bye-bye, ay dapat pumili siya ng Bye-bye, guys. minimum 40 years old. Babay na? Babay. Si Babay ito may... Side not. Okay. Thank you. Oy! I am Hela. Okay, just sit there. Okay, so ngayon dapat 40 years old. Iyan po ang plano nila. So ngayon, ang pinakadulo ng plano nila para matutupad na dapat aristuhin si Bato, yun po ang pananakot nila na sabihin na, oh, ginawa na nga namin kay Bato. Kailangan sumuko na kayo. Kailangan makipag-agree na kayo, Chis Escudero. Makipag-agree ka na, Joel Villanueva. Makipag-agree ka na, Jinggoy Estrada. Makipag-agree na kayo, Camille Villar. Makipag-agree ka na, Mark Villar. Yan po ang gagawin nila. Kaya pilit na inaaristuhin si Bato. Yan po ang game plan nila. So ngayon, pag kuha nila, matatanggal na ngayon si Sara. Pag matatanggal si Sara, ang gagawin nila ay buuin, pag-ipunin ang lahat ng senador at ang lahat ng mga congressmen para gagamitin at gagawin at tatawagin na Constituent Assembly. So kung magiging Constituent Assembly, ang pakay ay magsasagawa ng mga panukala na babaguhin ang ating konstitusyon. So ngayon, ang kanilang pinag-usapan sa Soler Hotel, kasama si Enrique Razon, kasama si J.B. Ercito, kasama dyan si Miguel Zubiri, kasama dyan si Tito Soto, si Lacson, at kasama mga congressmen na hawak nila, kasama si Speaker Budget D, ay balak nila pagdating ng 2028 ay walang eleksyon. Pag walang eleksyon, ay bibigyan nila ng 3 taon na termino ang bawat isang senador na matatapos ang kanyang termino. Bibigyan din ng 3 taon ang lahat ng mga congressmen. Wala ng eleksyon-eleksyon. At bibigyan din ng 3 taong termino ang si BBM. At bibigyan din ng 3 taong termino kung sino ang vice president niya na mapipili niya. Sakasakaling matatanggal si Sara sa impeachment. Red Roblox again over Yes. there. So, ano pa? Lahat ng mayor, lahat ng gobernador, lahat ng konsihal, lahat ng mga bukal ay bibigyan din ng titig 3 taon. Yan ang kanilang plano. At gagawin nila na regional ang paghalal ng mga senador. Gagawin nila 3 senador kada rehiyon. Sa ngayon, meron tayong 18 rehiyon. At ang 3, bawat isang rehiyon, magiging 54 senators. So nakikita ninyo,
Sa 24 pa lang na magnanakaw ng mga senador, patay na nga Pilipinas. E di lalo pa ako 54 na magnanakaw na senador, iupo mo. Yan po ang mangyayari. So, kaya mga kababayan, magdasal tayo. Hindi po ang issue dito ay hindi si Bato. Hindi si Sara Duterte. Ang issue dito, harangan natin ang balak nila na martial law. Kasi pag mangyari yan, hindi lang yan ang gagawin nila. Marami pa silang gagawin iba. Magnakaw na magnakaw. Kung ano ang ginagawa na plano nila, ay siya rin ay parang inuulit lamang ang ginawa ng tatay ni BBM. Sa panahon ni Ferdinand Sr., ang ginawa niya, patapos sana ang termino niya sa 1973. Ang ginawa niya, bago mag-1973, nakumbinsi niya ang lahat ng mga nationalista party na mga senador at congressmen at liberal party na senador at congressmen na magtatawag ng Constitutional Convention. At nagkaroon ng CONCON at ang president pa nga dyan ay si Diosdado Macapagal. So ngayon, natapos ang CONCON, ang Constitutional Convention, ang kanilang trabaho ay pilit na pinapanalo ni Marcos Sr. Ang ginawa niya, sa nalaman ko, maliit pa ako noon. Grade 1 pa lang ako noon. Wala pang grade 1 kasi 1971, 1972. Hindi pa ako grade 1. Narinig ko na punta sa aming probinsya. Bawat barangay may dala-dalang isang panel ng Pepsi at Coke. Pag naipon ang tao sa plaza, magtatanong ang MC sa stage, sino ang gustong uminom ng Coca-Cola? Sino ang gusto uminom ng Pepsi? Marami ang bayaw. Tataas kamay. Hapagtaas ng kamay, kukunan ng litrato at i-report na Viva Butsi ang pag-ratify sa 1973 Constitution. At dahil dyan, nabuo na ngayon ang 1973 Constitution. Diba? Yes. Ay, mami ko. Yes. So, nung nabuo na ang Constitution, ginamit, habang hindi pa naaprubahan ang Constitution, hindi pa final na ginagamit noong 1973, ay sinamantala ni Marcos Sr. ang kaguluhan. Ang sabi ng karamihan, marami nagsasabi, na gumawa siya ng imbento na mga bombing. Bomba sa Mindanao, bomba sa Luzon, bomba sa Metro Manila. Ang pinakamatinding bubomba na ginawa niya ay yung pinabomba niya ang Plaza Miranda kung saan maraming mga kasapi ng Liberal Party ang nandoon na nagdadalo ng mga talumpati. Nandoon si Jovito Salonga, nandoon si Noynoy Aquino, si Ninoy Aquino. Sa harap po yan ng Quiapo Church. At nabisto nito ngayon, yung pagbubomba pala sa Plaza Miranda ay gawa ni Marcos para mabigyan ng justification ang kanyang pagdeklara ng martial law noong September 21, 1972. Yan po. Tapos nang diniklara niya, pinahuli niya kaagad. Pinautusan niya lahat ng military. Hinuli ang lahat ng senador. Hinuli ang lahat ng kalabang politika. Ganun po nangyari. Kaya nakontrol niya, nawala na, at siya ngayon naging diktador. Gustong ulitin ni BBM yan. Ladies and gentlemen, yan po, konfirmado na gagawin nila. Hindi pa ba kayo magdadasal? Nagtataka naman ako itong mga dilawan, bakit kinakampihan si BBM? Klarong-klaro na nagnakaw, mali-mali ang pagnanakaw, kinakampihan nyo pa. Mga kakamping,
lalo na si Trillanes. Kayo mga grupo nila naka-insurekto. Bakit kinakampihan nyo si BBM? Si Bloodcaster Arman din. Mga vlogger, marami silang binayarang vloggers. Sa akin nga, may nag-attempt, tinanggihan ko, tinabla ko. Noon, panahon na yon ang nag-attempt na hindi pa natanggal, hindi pa nabisto ang flood control. Ang nag-attempt sa akin ay grupo ni Romualdez. Ganun po. So anyway, ang pagpalabas po ng warrant of arrest ni pag-utos na ahulihin ay illegal. Ginawa ni DOJ Justice Secretary acting na para siyang judge, na tanging judge lang ang makapag-utos ng warrant of arrest. Kaya tingnan natin ang ang tanong doon, legal ba o illegal? So basahin muna natin ang utos ng Supreme Court sa pagtanggi sa hiling ni Bato na bibigyan magpalabas lang temporary restraining order. Tingnan po natin. So ito po yung decision ng Supreme Court. Pero press briefer lang, anunsyo pa lang, wala pa yung kopya ng desisyon. So, una, nais ko lang banggitin na illegal po ang ginawa ni Acting Justice Secretary Frederick Vida sapagkat hindi naman sa judge. Number 1. Number 2, wala pang official copy na binasura ng Supreme Court ang hiling ni Bato na TRO. Pangatlo, kahit na may kopya na, hindi naman ito nag-uutos na pwede na sila umaristo. Yan po ang tatlong pangunahing rason. Okay, basahin po natin kung ano nakalagay sa press briefer. Ang petsa, May 20, 2026. Sabi nito, the Supreme Court in Bank, in a special session held this morning, May 20, 2026, acted on GR number 278747, Rodrigo Duterte and Senator Ronald Bato M. De La Rosa versus Honorable Lucas Bersamin et al. The Supreme Court, in a vote of 9-5-1, nang ibig sabihin, 9 ay kumontra, nagbasura sa hiling ni Bato, 5 ang pumabor sa hiling ni Bato, at 1 ang tumahimik lamang. Walang desisyon. Denied the prayer for a temporary restraining order and or status quo ante-order filed by Senator Ronald Bato M. De La Rosa. Next, the full resolution and the separate concurring and dissenting opinions of the members of the court will be uploaded to the Supreme Court website on Monday, May 25, 2020. In Senator De La Rosa's manifestation, he prayed for a TRO and or SCAO to prevent the Department of Interior and Local Government, the Department of Foreign Affairs, the Department of Justice, the Philippine National Police, the National Bureau of Investigation, the Bureau of Immigration, the Armed Forces of the Philippines, and the Criminal Investigation and Detection Group from arresting him on the basis of any warrant from the International Criminal Court, red notice, and diffusion from the International Criminal Police Organization, or any foreign judicial or quasi-judicial instrument without a Philippine judicial warrant. So, yan ang hiling ni Bato, na pigilan ang mga ito na arestuin siya.
So, ang problema dito, tatanong, naisabi ba rito na mag-aresto sila? Sapat na ba yun? Kasi nga, ang nagpakita, si Trillanes lamang nagpakita ng kopya at saka hinahabol siya ng NBI. Well, sabi ng 5 na justice, sapat na yun. Kaya pinaboran nila, bumuto sila pabor kay De La Rosa. Ang sabi naman ng Siyam, hindi sapat yun. Malamang iyan ang rason. Sinasabi ko lang malamang iyan ang rason. Na hindi sapat yun, kaya hindi pa sila, ang sabi nila ay wala pang urgency of now. So kung walang urgency, wala pang damage na makukos kay Bato. Yan ang nakikita ko. Kaya hindi bumuto ang Siyam. Pero may isa na gumintna. Pagkatapos, sinabi ng Supreme Court, the Supreme Court only decided on the prayers for interim relief. Ang tanong, bakit? Bakit kinlaro ng Supreme Court na KRO lamang ang dinesisyonan nila at wala yung main na petition? Bakit? May purpose po ito, may pakay ito. May pakay ito at bilang warning po ito sa mga mag-aaresto, huwag muna kayo mag-aresto, antayin nyo muna ang utos ng Supreme Court. So, ang kopya ng mga available pleadings ay nandun sa website ng Supreme Court. Kaya, kayo, kung gusto niyo makakuha ng kopya, punta lang kayo doon, download lang kayo doon sa website ng Supreme Court. So, ito naman. Dahil dyan, ay nag-utos si si Acting Secretary Vida. Grabe kayo. Wala pang ang klaro utos. Magpapa-aresto na kayo. Ayan. Justice Secretary Frederick Vida says that the Philippine National Police and the National Bureau of Investigation are now directed to enforce the International Criminal Court arrest order against Senator Bato de la Rosa. On the matter of Senator Bato de la Rosa, no? First, we confirm that there is existing valid arrest warrant from the ICC. He is charged as a co-perpetrator. Ngayon, sino ka para magsabi na valid yan? Hindi ka naman judge. At wala na tayong, wala na ang Pilipinas, hindi na member ng ICC. So sino ka? Mali po yan, illegal po yan. In the crime against humanity. The Justice Secretary made a statement a day after the Supreme Court denied de la Rosa's request for a temporary restraining order. The Office of the Solicitor General earlier said that with the court's denial of the restraining order, there are no legal impediments to enforce the arrest warrant. Meanwhile, Yan ang kanilang interpretasyon na sinusuportahan ng Solicitor General ay wala na daw hadlang. Meron pong hadlang. Nagsabi pa nga ang Supreme Court na hindi pa tapos, antayin nyo ang decision nito, ang order nito. Pangalawa, wala naman kayong kopya. Official copy na binasura ng Supreme Court. So with that, hindi kayo pwede magpa-aresto. So grabe itong mga gobyernong ito. Bantay lang kayo kung hindi na kayo, kung si Sara na presidente, makukulong kayo lahat. Ganun lamang po ang masabi dyan. Interior Secretary John Victormulla says his agency would follow the Department of Justice's lead on the order to arrest De La Rosa on Thursday, May 21. PNP says that it will follow its mandate in accordance with due process. Why? Hindi nyo pwede sundin yan kasi illegal yan. Kaya magbabantay kayo. Pag sinunod nyo yan, pag si Sara ng presidente, yari kayong lahat, sa kulungan kayo lahat pupulutin. Dapat iniisip nyo rin ang kinabukasan ninyo. Dapat susundin niya maging fair kayo. The DOJ ordered the arrest of De La Rosa.
PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. says the police respect the processes of the justice system and recognize the authority of competent government agencies in implementing lawful orders. Oh, ngayon, tanong sa iyo, competent ba sa Department of Justice Secretary? Hindi po, with due respect. To Nartates, the police forces were ordered to intensify intelligence monitoring in all exit points, including the country's southern backdoor routes. He adds that the PNP has alerted personnel from the Maritime Group and the Aviation Security Group against any possible attempt by De La Rosa to leave the Philippines. De La Rosa is wanted by the ICC over crimes against humanity charges in connection with former President Rodrigo Duterte's war on drugs. So yan. Tingnan natin yung ano. Buong pwersa ng PNP ang handang gamitin ng DILG para arestuhin si Senador Bato de la Rosa. Kasunod po yan ang Grabe ha, buong pwersa. Pati NBI, pati mga Army, mga kasundaluhan, pati Air Force. Grabe. utos ng Department of Justice na arestuhin ng senador matapos ibasura ng Korte Suprema ang hiling nitong temporary restraining order kaugnay sa warrant ng International Criminal Court. Nagbabala rin ng DOJ sa mga posibleng tumutulong kay De La Rosa na magtago. Saksi si Darlene Kai. Senator Bato Kasi. is fugitive from justice, Kasi. and he should be brought Yes. to the ICC to face the charges before him. Wala. Ipinaaresto na ng Department of Justice sa mga alagad ng batas si Senador Ronald Bato de la Rosa. Kasunod Grabe, yan ang akala desisyon ng na Korte judge Suprema na ibasura ang hiling niyang temporary restraining order at status quo ante order para pigilan ang pag-aresto sa kanya. I would like to confirm the Philippine law enforcement agencies, which would include the PNP, the National Bureau of Investigation, are now tasked to effect the arrest of Senator Bato de la Rosa. May hawak na raw silang impormasyon sa kinaroroonan ni De La Rosa. Definitely there are leads. As to the exact leads, I cannot discuss them. First, I'm not privy to those leads. They are available to our law enforcement agencies and to their units, and let them do the work. Hopefully, we do it as fast as we can. Wanted si De La Rosa ng International Criminal Court o ICC bilang isa sa mga co-perpetrators sa kasong crime against humanity of murder kaugnay ng madugong war on drugs ng Duterte administration. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, nakahanda silang ipatupad ang utos ng DOJ. Sa isang text message sa GMA News, sinabi niyang 225,000 na puwersa ng Philippine National Police o Grabe, PNP ang pakikilusin para 225,000. dito. Inalerto na rin ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang mga tauhan ng PNP Maritime Group at Aviation Security Group laban sa posibilidad ng paglabas ng bansa ni De La Rosa. Ayon sa ulat ng GMA News Online, partikular na pinababantayan ng tinatawag na Southern Backdoor o yung dulong katimugang bahagi ng Pilipinas. Matanong ko lang po, bakit hindi ganito kasigasig ang pagpaaresto kay Bantag na pumatay kay Percy Lapid? Bakit hindi ganito kasigasig ang pagpaaresto kay Atong Ang na pumatay ng mga sabongero? Matindi kayo. Grabe. Pakinggan natin. Ang PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, hinihintay na lang daw ang go signal ni Nartates para ipatupad ang arrest warrant. Pag there is an order already and the CPNP has directed us, gagamitin namin ang buong unit po ng CIDG for every region and every province. Wala naman po tayong pinipili, big or small, lahat po yon ay ini-implement namin at all cost. Nakikipag-ugnayan na rin daw sila sa iba pang law enforcement. Bakit hindi implement kay Bantag? Kay Atong Ang? Grabe kayo. Agencies. Susunod din daw sa utos ng DOJ ang NBI. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, isasagawa nilang pag-aresto ng naaayon sa mga alituntunin. Abogado ka. Madidisbar ka kung susundin mo yan, Matibag. Alam nyo yan, kung hindi na kayo, kung si Sara na ang presidente, alam nyo yan, lahat kayo makukulong. Hindi ba ninyo iniisip yan? Grabe kayo.
Kaya ka, nanggagalaiti ako. Kung ako lang ang vlogger na naglalabas nito, very much concerned po ako. Ano pa? Para saan ito lahat? Ulitin ko po, para sa martial law nila nagagawin. Operation No Election ito. Kasama ito sa Operation No Election. Nakalimutan nyo na ba kung anong ginawa ni Marcos Sr.? Uulitin na naman. Grabe kayo. Kayo mga nakaupo dyan, subukan nyo namang tumayo. Tumayo kayo laban sa mga pagnanakaw, lahat ng klaseng pang-abuso. Ang ginagawa ninyo, for what are we in power for? Grabe kayo. Kaya, walang kwenta itong ating bansang ito. Nagsisisi na siguro ang mga bumuto kay BBM. Hindi nila alam na ganito palang gagawin. Sa totoo lang, naniniwala ako si Leni Robredo nanalo nun. Pero mo yung mga kakamping lahat, nagbabago yung mga nagbabago yung kanilang mga pananaw sa mga batas dahil lamang anti-Duterte sila. Di ba, amigo Romel Bagares? Alam nyo yan na wala kayong authority na magsasabi na gamit lamang ang Republic Act 9851 ay pwede nyo nang ipatupad ang warrant of arrest galing sa ICC. At ang masisisi ko rito, bakit siningit pa ni Miguel Zubiri sa pagsagawa ng batas na ito, Republic Act 9851, siningit niyang salita na instead, the Philippine authorities may surrender or extradite the accused or the suspect in pursuance in conformity with extradition laws and treaties. Yan ang salita na eksakto ng batas. Anong ibig sabihin yan? Hindi dadaan sa extradition? Dadaan po, dadaan. Bakit? Ito, basahin natin ang pagsagawa ng batas. May record tayo dyan. Ito yan. Ay, mga illegal pong ginagawa ninyo. Malakas ang apog nyo, parang hindi nyo iniisip na mapapalitan si BBM. Itong bansa natin, kung sino ang power, ay hindi maparusahan. Ito po, pinakita ko sa inyo. Basahin ko. During the period of individual amendments, Senator Zubiri proposed to replace the jurisdiction provision and insert the following paragraphs. Ito. Sabi ni Zubiri, and the succeeding paragraph, Mr. President, will be read. In the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with prosecuting a crime punishable under this act. If another court or international tribunal is already investigating or prosecuting such crime, in lieu of prosecuting, the authorities may surrender. Yan ang salitang pinasok ni Miguel Zubiri. May surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate national or international court, if any,
or to another state which may prosecute or be prosecuting the crime on the basis of applicable extradition laws and treaties. So, ibig sabihin, kahit po surrender, kailangan dadaan sa extradition laws. At ito ang argumento na dapat dadaan sa lokal na korte. Hindi po pwede na direkta. Tapos, ano sabi? Sumagot ang may akda ng batas na si Senator Dick Gordon. Sabi niya, it is accepted, Mr. President. So sa ngayon, nanghugas kamay si Dick Gordon. Hindi raw niya ganun. Para kang si Poncio Pilato. Ito po, yung record na to makikita mo sa annex, sa record ng Senate Volume 2, number 74, session number 74, Tuesday, May 12, 2009. Senate Bill number 2669. Individual amendments, page 29, 26. Yan po. So, very clear. Sa batas na ginawa, habang ginagawa pa lamang, very clear. Nadadaan sa lokal na korte. Yan ay sa panahon, ginawa yan 2009, February up to May. Wala pang International Criminal Court kasi hindi pa pinirmahan, hindi pa pinadala sa Senado ang kopya ng Rome Statute sa panahon na yan. In fact, si Nene Pimentel na senador na tatay ni Coco Pimentel nagsampa pa ng kaso ng mandamos sa Supreme Court na inuutos, hingi niya na utusan si Gloria Macapagal Arroyo na bilang presidente na ibigay na sa Senado ang kopya ng Rome Statute para maaksyonan ng mga senador. Anong nangyari? Natalo si Nene Pimentel sa Supreme Court. Ang sabi ng Supreme Court, meron pa rin kapangyarihan ng presidente kung isusumitin niya sa Senado o hindi ang Rome Statute na pinirmahan niya. Ganon po yun. So, ladies and gentlemen, hanggang dyan lang tayo muna at maraming salamat po sa pakikinig niyo sa akin. Pakilike na lang po. Wala na po akong time para magtawag sa inyo. Dami-dami niyo po. Sige, maraming salamat at pakilike na lang po sa aking mga site, paki-follow po sa aking Facebook, paki-subscribe din sa isa kong channel na Toto Kausing, Dr. Toto Kausing. Para kung hindi mawala man itong ginagamit kong channel, mayroon pa rin tayong ibang channel na magagamit. Paki-like din ako at follow sa TikTok ko. Sa Attorney Toto Kausing. TikTok, sa account ko, tapos sa Instagram ko. Attorney Toto Kausing Instagram. At saka sa X. Sa X ko, sa Attorney Toto Kausing din na X. Ano ba yung X? Twitter. So maraming salamat po. Magandang umaga. At pagdasal natin ang ating bayan. Wala na tayong paraan kundi tanging panalangin sa ating may kapal. Gagawa tayo ng paraan pero sa Diyos pa rin ang ating awa na makukuha. Maraming salamat. Magandang umaga. Mahal kong bayan.